Kalbisi po, beloved siligtig, minamahal, tayo po ay tumayo, minamahal, nandito na po tayo sa kinig ng salita ng Diyos, na ito po ay dahil po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Bidet. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bishop, beloved Richard G. Regalgo, purin ka mala Panginoon, tas yung kamay, manalangin po tayo. Opo, dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon, kaloob mo sa amin. Nga kami ngayon, ay dinala mo naman kami ulit dito sa gawain mo, this meeting service, from 34 years, your anniversary, for the victory and triumph. Thank you so much. We give all the praises, all the honor to Thee, my God, because kung wala ka sa amin, wala kami magawa, Lord. Kaya maraming salamat sa mapagkakaisa ng bawat kapatiran ay naging nagdala ng tagumpay. Of course, simply, the fruits of prayer, the earned prayer, and sacrifices of our beloved parents in the Lord. Nagpasalamat kami, nakabili namin ang beloved children, lahat ng mga bisita, nagkuwi sila na maluwalhati. Mga kapatiran, hallelujah, napakabait mong guidance, mong protection sa amin, presensya at kapangyarihan mo. Hanggang ngayon, naramdaman pa po namin yung kapangyarihan mo, presensya mo, Panginoon. And with me, Lord, hallelujah, word, I cannot do anything without you, my God. Cast out hindrances in our midst, Lord. In Jesus' name, amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Napakabait ng Diyos. Amen? God is good all the time. All the time, God is good. Amen? Kaya pinagpala. Sinong pinagpala? Lahat tayo ay pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. First of all, the highest praise, glory of thanksgiving, and majesty, only to our loving God, Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and always remember and cherishing and treasuring their blessed preaching, teaching po, beloved their pastor, Almeida, San Pastor Leon Almeida, and the whole blessed Almeida family, kami minamahal sa aking pamilya, sa kapo mga gawa, sa inyo lahat, mga minamahal, salamat sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Kaya malaking bagay ang nagawa ng pagkakaisa. Amen? Amen? Sabi ito ay unity. Sabi unity benefits. Parang amplified strength. Ibig sabihin amplified na kaplastar nga kalakasan. Divine blessing. Peace, joy, prosperity, enhanced spiritual growth, effective ministry, religious conflict, and a powerful witness to the word, all stemming from believers working together in love, prayer, and shared purpose, reflecting God's nature. It emphasizes that unity moves believers to perseverance, attracts God's favor, fosters eternal harmony, like coal, oil, and himron dew. So, katulad sa hamog daw nga mabagagin sa langit, bumaba sa bungot ni Aaron. Empower the church to fulfill a great commission, transforming individual and the community. Yun po ang dala ng pagkakaisa. Amen. Amen. Kahit pagod tayo, pero it amplified strength. Nagbigay ng kalakasan sa church, sa bawat kapatiran, magdadala ng divine blessing, pagpapala. Peace, kapayapaan, joy, kagalakan, prosperity. Pagpapala yan sa material and financial po. Nag-enhance ang spiritual growth, ma-revive tayo, madasig tayo. Amen? Effective ministry. Ang ministry naging effective, naging powerful. Mga milalagay, lahat po ay kumikilos ng kakaisa. Religious conflict. Mawala po yung mga mabawasan, yung mga konflikto. Why conflict? Ang lahat ay nagkakaisa. Amen? Amen? Saan na to? Then conflict, religious conflict, and powerful witness to the word. Tama? Powerful witness to the word. Nakita ng buong daigdig
sa ating live streaming, naka-witness tayo sa buong daigdig, mga minamahal. Palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Nakita nila ang 34 years anniversary na grabing moving sa Holy Spirit, kinahabagan tayo ng ating Panginoon. Esteeming the from believers working together. Tamo? Esteeming from believers working together in love. Nakita po tayo, uminit tayo, nagkaisa po tayo, gumawa, nagtrabaho tayo na may pagmamahalan. May prayer. Ito mo, dito nakita isa sa prayer. And shared purpose ng sharing sa ating mga testimonies, sharing of our financial blessing. Lahat. So ito po ay nag-reflect ng God's nature. Ito ay napapakita sa atin na that is the nature of God, ng Panginoon po natin ay mapagmahal, payapa, maligaya, at nagbibigay ng mga grasya at pagpapala. Palakpakan natin ang Diyos. Emphasize that unity moves believer to perseverance. Ang pagkakaisa ay nagpapakita na sa mga manampalataya ng magkaroon ng perseverance, kalakasan, kadasig sa paglingkod sa ating Panginoon. Magpapatuloy, continuance, perseverance, paglingkod sa Diyos. Ito po yung maka-attract na maging makahangi tayo ng pabor galing sa Diyos. Pag magkaisa mga kapatiran, Kristiyano, ay it attracts God's favor. Amen. Amen. Matutuwa ang Diyos. Attracts God's favor. Kaya binigyan tayo ng pabor ng ating mahal na Panginoon. So lahat, grabe ang spiritual blessing. Amen? Amen? Fosters eternal harmony. Magbibigay ng eternal harmony sa church. May pagkakaisa. Amen? Walang mga istorya, walang mga hindi magandang mga istorya. Ang ating pinag-usaryan dito ay puro pasalamat, puro himala, lahat, grabe. Alam ko, lahat tayo pagod. Ibang kapatiran, napagod pa eh. Kami nga, pagod pa rin eh. Pero salamat sa kapatiran, kahit pagod dito pa rin. Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Alam mo naman wala na akong masabi. Ang sa akin lang, yung pasalamat kami sa Panginoon na una't dalangin, mga bunga ng panalangin at imbilay sa Lord. Yung tinuro sa atin sa church. Kaya hindi man kami karapat-dapat ng aking pamilya. Marami kaming pagkukulang, pagkakamali. Sa maraming nasasaktan. Pero nagpasalamat kami sa ibang mga tao na naunawaan nila. Naunawaan nila nga it brings unity and peace, love and prosperity, yung mga pagtuturo, pagtutuwid. Masakit, pero pag sinunod mo pala, makita natin yung bunga. Amen. It brings foster eternal harmony. Magkaroon ng nagkaunawaan, mamainmal. Kaya sabi nga ng mga taga Manila ang bisita natin, Kuya, glory to God lang. Nagulat kami pagbaklasan, paglimtit, biglang parang isang kisap mata. Makita namin yung pagkakaisa ng kapatiran dito. Marami silang istorya. Parang i-compare nila, sabi ko, sa Panginoon lamang kapurihan. Sabi na sa nagtuturo, sa nagmamanage po yon. Even the beloved children po, na-appreciate nila yung ating pagkakaisa. Yung ating mga sit-up, yung ating plano, nakikita nila, mga minamahal. So, wala naman tayo atin dyan. So, dahil sa karunungan, i-implant sa atin sa Diyos, tinuro natin, naturuan tayo ng espiritong puno ng pag-ibig, puno ng harmony, puno ng pagkakaisa, puno ng pagmamahalan. Kaya nawala yung conflict, nawala yung mga hindrances, mga trials, grabe. Umpisa ng gawain from joyful solim. Sabi nila, from joyful solim. Lahat na porsyon ng kwar hanggang matapos, terribly, ang presensya na natili sa kalagitnaan natin. Lumuluha sila sa galakan. Tuwang-tuwa sila, mga minamahal. Sabi ni Minister James, ito yung totoong anniversary. Ito lang, di ba? Pinaghandaan. Kaya panay tanong yung mga kasama ko, saan galing yung mga trasis nyo? Panay sila eh. Saan galing yung mga nyo? Sa inyo ba yan lahat? Sabi ko, yung iba, sa amin, yung iba dyan, pinahiram lang ng mga malalaking mga sikat dito ng mga sound system sa Cagayan de Oro. Ha? Pinahiram lang?
Oh, may taga Davao pa nga sikat nga kuan, pinatid pa rito yung mixer eh. Hindi basta-basta ba? Kasi alam nila sa Manila, mag-rent ka. Yung ating gawain dun sa Lunita ba to, sa Rodriguez Complex. Alam mo, lahat yon ginastos na halos 48 million. Hanggang ngayon, nagbabayad pa tayo. So, hindi basta-basta po yon. Hindi basta-basta magplano ng anniversary na gusto mo magkaisa, magkaroon ng kumplitong tagumpay. Maramdaman mo yung totoong tagumpay, pagpapala. Bakit? The Lord attracts favor from God. Yung lahat ating ginawa, it attracts favor from the Lord. Kaya, pag ang puso malinis, nagkakaisa, it attracts favor from the Lord. Ma-attract ang Panginoon. Mabigyan tayo ng pabor. Pinaburan tayo ng Diyos. Imagine, natatakot na ako kaya nangamba ako. Hindi mo nangamba kayo. May bagyo darating. May bagyo. Sabi ko, kaya medyo nag-meeting kami ng mga beloved co-workers ko, pasensya na kayo. Dahil kailangan natin sabihin sa inyong pagkakaisa. Malaga, marami tayo ipagpipray. Sabi dito no? Ang unity, it witnessed the word all stemming from believers working together in love, prayer, and shared purpose, reflecting God's nature. Pag ang mga manampalataya, mga minamahal, ay nagtrabaho lahat, working together in love, nagmagawa tayo na may pagmamahal, prayer, pagpupuri, prayer, ang nagtulungan tayo, share purpose. We give our tithes and offering, your pledges, lahat ginawa nyo, nag-share kayo, tumulong kayo, nag-sounding kayo, nagtrabaho tayo, share purpose. It reflecting God's nature. Maabot natin yung naturalisa ng Diyos. Ang Diyos mapagmahal, mapagbigay. It attracts God's favor from the Lord. Kaya ito pong nangyari. Maraming kaluluwa ang nagbabautismo. I think it's almost 30 souls nagbabautismo. May isang brother dito, pagdating parang namin, mga ilang araw, nakaupo dyan. Naka-short. Natutulog. Yung Sabado. Ginising ko. Wala nakakilala. O Brad, saan ka ba? Sabi niya, Sir, may kalala kasi ako ditong partner nyo, si Brother Dante Makapayag. Paano ko nagkilala? Nakita lang, hindi pa eh. Hinihintay niya si Brother Dante. Kasi yung brother pala na yan, grabe, adik, lahat siyabo. Ngayon, pinalayas ng pamilya, pinalayas ng asawa, hindi siya nagpapakita, nagtatago-tago. Naalala niya, yung mga kapatid ni itong Preacher Dante sa Ramunan, kay puro man yun mga terrible man to, sa Sabo. Yun daw ang mga kasama niyan. Ngayon, wala sa pag-asa mapuntahan. Pumunta dito. Gabi, dinala siya ng Panginoon. Ilang araw dito, nakaupo, naghiga, nakita niyang pag-ibig. Pinakain natin, binigyan ng pagkain, pinatulog, pinakape. Wala lang. Bawang nagkita sila ni Presidente. To pagka-Sunday, nagbihis ko, dumunta ka sa gym. Nakashort siya, sabi niya, parang bawal. Hindi, punta ka doon. Alam mo, nung dumalo siya doon, nagbabautismo. Yung dito nga na brother nga nakatayo, panay iyak. Grabing iyak, iyak na iyak. Pagkatapos bautismo, dumaan doon sa information, nakaupo ako, Kuya, salamat. Grabe iyak niya, salamat. Ngayon ko lang naramdaman yung ganito. Kasiyahan, kagalakan, kapayapaan, hindi ko maintindihan, kaya hindi ako marunong umiyak, Kuya. Ito, hindi ko mapagili, iyak ko. Pati ako napaiyak na rin. Kung saan ka pupunta, Kuya, pwede makahingi ng pamasahe. Saan punta? Don Carlos. Tama diya sa bukid nun. Pupuntahan ko po yung asawa ko at mga anak. Pasabton ko sila. Hingi ako ng patawad. Sabihin ko sila, plagan ko na yung totoong Diyos na paglingkod. Grabe, It brings powerful witness to the world. Yung malaking pagkaisa, magdala ng kapangyarihan, witness sa buong daigdig.
Maraming tao iligtas ng ating mahal na Panginoon. Grabe, nagkaisa ang Kristiyano, naka-attract ng atensyon ng Panginoon. Naka-attract ng naturalisa ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi po nasayang, mga kapatid ko, yung ating pagkakaisa. Mapalakpakan ba natin ang Diyos? Psalms 133, verse 1 up to 3, kaya hindi pag-ibasa. Praise the Lord. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 133, ang talatay 1 hanggang 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. 2. Parang mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas, sa mga tuwid bagay sa balbas ni Aaron, na tumulo sa laylayan ng kaniyang mga suot. 3. Gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan paman. Palakpakan natin ang Diyos. Imagine? So the benefits of the church, kay benefits of for the church and individual sa pag-isa. Diba? Una, divine blessing. Bababa ang divine blessing. Makalangit na mga pagpapala. Divine blessing and favor. God commands blessing. Diba? Utusan ng Diyos. God command blessings, peace. Ano nga blessing yon? Una, peace. Joy. Prosperity. Where unity exists like a dew of Himron. Pag nanatili ang pagkakaisa, katulad daw ng hamog yan sa Himron, nga bumaba sa binasa natin. Bumaba ang hamog, dew, galing sa bukid ng Himron. Dumaan sa balbas ni Aaron at bumaba doon. Kaya binuhos ng Diyos ang kanyang langis, ang kanyang hamog sa kalagitnaan ng gawain, mga minamahal. Grabe, divine blessing and favor. So the Lord commands peace, joy, prosperity. Lahat na pumunta doon. Grabe kapayapaan, kagalakan, kasiyahan ang naramdaman nila. Sabi ito, where unity exists like the dew of Himron. Nagpala tayo. The dew of Himron. Diba, basahin mo nga ni Berbert sa Ulahi, verse 3. Anong sabi diyan? Sa 3, gaya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Pagpapala. Sa makatuwid bagay ang buhay na magpakailan paman. Pagpagpagaan natin ang Diyos. Amen. Bundok ng Zion, the mountain of God. Bumaba ang hamog papunta sa balbas ni Aaron. No? Sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Binuos ang Diyos sa kanyang pagpapala sa ating 34th church anniversary. Sa mga ito'y bagay, ang buhay magpakail. Bless buhay na wala hanggan. Pagpapala, anong blessing yon? Ang favor. Hallelujah. Peace, joy, prosperity. Kaya where unity exists, katulad yan, ibababa. Sabihin, bundok ng Zion, gaya hamog sa Himron na tumutulo sa bundok, sa mga bundok ng Zion. Gabi. Divine blessing and favor. Sapagat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala. Sa mga tuwid bagay, ang buhay na walang pakailan paman. Una yung matanggap natin. Nag-attract ng favor sa Diyos, kaya bababa ang divine blessing. Yung naramdaman natin na divine blessing, yun yung itawag na revival, spiritual revival. Completely na-relieve tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. It brings peace, joy, prosperity. Tandaan niyo po yun, prosperity. It brings prosperity. Prosperity sa ating mga business, sa mga trabaho, sa ating mga negosyo, lahat. Kung sa Bisaya, pag magmauswagon tayo, magdala ng magmauswagon tayo. Sa lahat ating gawin, lahat naghawakan ating kamay, it brings prosperity.
Hindi na sayang yung mga sakripisyo nyo, your sacrificial giving from your tithes and offering, from your pledges, sumra sa binibigyan nyo, grabe, nakabigay ng pabor sa Diyos. It attracts God's favor. Reflecting God's nature. Kaya hindi natin malampasan ang Diyos kung magbigay. We cannot outgive God. That is the nature of God. Binigay ang buhay niya, bugtong anak, namatay sa kalyo para maligtas tayo. That is God's nature. Pag magkaisa pa na tayo, nagtulungan para tayo sa gawain ng Diyos. Lahat ginawa natin, our strength, our efforts, our financial, lahat, sabi, it brings God's nature. Reflecting God's nature and attracts God's favor. Kaya bababa ang divine blessing, spiritual blessing at pabor sa lahat na anak niya sa buong iglesia. Palakpakan po natin Diyos. Hindi natin mabayaran ng milyon ang presensya ng Diyos. Billions hindi natin mabayaran. That is favor from the Lord. Kaya sa mga pastor, pag magtagsibing yan, thank you Lord for the favor given to us. Thank you Lord that you're always mindful unto us. Palagi mo kami iniisip. Palagi mo kami binigyan ng pabor. Kaya hindi tayo isipin ng Diyos. Sino naman tayo? Napakaraming tao sa buong daigdig. But thank you, Lord, that you always mindful unto us. You give us favor, Lord. Bakit? By means of our unity in prayer, mga minamahal, maabot natin ang puso ng ating mahal na Panginoon. It attracts God's favor. Maalaala palagi tayo ng Diyos. Sabi nga ni Beloved, mga kasama ni Beloved Pots, Kuya, si John Losang, Ilonggo yun eh. Tao na wala ang bagyo, no? Diri gali magpadayo ng bagyo sa sulod sa gym. Ibig sabihin, bagyo ng presensya ng Diyos. Palakpakan po natin, Diyos. Amen! Grabe nga bagyo yun. Yun ang itong spiritual typhoon. Binagyo tayo sa presensya ng ating Panginoon. Hindi masama yun. Yun ang magandang bagyo. Bakit? Nanginig lahat. Grabe, sigawan lahat. Iba nagtumbahan pa sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Yung ating preacher dito, ng outside preacher, yung si Ronald Humina, first time niya pumunta ng Cagayan de Oro. Kasi sa Iloilo siya, pero sa atin napasakop. Kasi ano yon, chaplain, lahat, minapasukan niya eh. BGMP, Air Force, sundalo, lahat, nagpe-preach siya ng gospel. Nasa atin na siya. Siya, Kuya, pwede pa ko pumunta dyan? Pinapunta ko. Nagwintuhan kami dyan nung gabi. Grabe. Alam mo, Kuya, for the first time in my life, sa Diyos lang kapurihan. Marami na akong dadaluhan ng mga adversary, maliban lang sa main church. Iba rito. Sabi niya, gusto niya na mapaihi. Gusto niya umihi ba? Sabi niya, Kuya, pinigilan kong ihi ko within 3 hours. Hindi ka magkasakit yan. Kasi bakit? Pag tumayo ako, baka masayang yung presensya ng Diyos. Wow na wow siya! After 3 hours, hindi na niyang pigilan, umihi na lang siya. Pero sabi niya, grabe. Grabe. Puro grabe yung bibig niya. Glory to God lang. At itong tatlo kasi sister nga taga Iloilo rin. Grabe yung pasalamat nila. Lahat. To God be the glory. Wala tayo. Amen. Pero dahil sa ating pagkakaisa, nakita ng Diyos yung puso ng bawat isa sa inyo. Nakita ng Diyos yung puso nyo, yung pagkakaisa nyo. It attracts God favor from the Lord. Lahat tayo, sigurado, maging prosperity. Lahat ating plano, gatang isipin, mag-prosper tayo. Basta where unity exists. Bababa sa langit, sa bundok ng Diyos, ang mga blessing, pagpapala. Ang kinina po natin ang mga pagpapala sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin Diyos. Sunod, unity brings strength and perseverance. Strength, lakas. Perseverance, ang pagpapalayunon, pagpapatuloy. Strength and perseverance. Unity build strength. Ang pagkakaisa ay magbibuild ng kalakasan. Amen? Unity builds strength. Then helps overcome challenges like Moses' arms, supported by Aaron and Hur, and enable going further together.
Ulitin ko, ang pagkakaisa ay maggagawa ng kalakasan at tulong ma-overcome natin yung mga challenges. Katulad sa panahon ni Moses, nagipag-away si Moses, ang mga Israelita sa Amalekites. Sila po ay nagsuporta sila. Si Aaron at Hur, mga minamahal, ay habang dumataas na lumulod si Moses na langin, tinataas ang dalawang kamay. Pag napagod na si Moses, bumababa ang kamay, natatalo sila. Ang ginawa ni Hur at ni Aaron, tinukuran nila ang kamay ni Moses palaging nakataas, panalangin sa Diyos. Sila po'y nananalo sa away. Hindi po? Strength and perseverance. Unity builds strength, helps overcome challenges like Moses' arm supported by Aaron and Hur, enables going further together. Yan ang nakapagpatuloy. Patuloy ang away hanggang magsalop ang adlaw. Sila po'y nanalo, patay lahat ng kalaban mga Amalekites. Yan po. Kaya tayo hanggang magabi, hanggang matapos, nagpatuloy tayo. Kaya ang lahat na trabaho naging magaan para sa atin. That is perseverance. Continuous. Patuloy tayo. Pakibasa lang the book of Exodus. Yung libro ni Exodus chapter 17 verses 11 to 12. Yung panahon ni Moses, na Moses' arms held up, refers to the biblical story where during the battle with the Amalekites, the Israelites won as long as Moses kept his hands raised, symbolizing of prayer. Kaya importante gid sa atin mga minal yung prayer. Yung pagkakaisa, magpuri, yung mga panalangin. Mga minal, when his arm grew tired, Aaron and Hur held him up until sunset. So ensuring victory versus Israel, nanalo sila. This highlight themes is persistence, prayer, community support, and reliance in God's victory. Nagpapakita dito, mga minamahal, na ang continuous, patuloy na walang hunong, walang hinto, persistent prayer sa iglesia. Pagkakaisa ng mga wanggagawa, mga preachers, mga kakapatiran, community support, support ang bawat isa. Reliance on God's victory. Kaya makasandig tayo, makarely, nga tayo maabot natin yung totoong tagumpay. Pakibasa, Exodus 17, verse 11 to 12. Praise the Lord. Sa aklat ng Exodo, Kapitulo 17, ang talata ay 11 at 12. Praise the Lord. Sa 11, at nangyari pagka itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kaniyang ibinaba ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. 12, datapwat ang mga kamay ni Moises ay nangalay, at sila'y kumuha ng isang bato, at inilagay sa ibaba, at kaniyang inupuan, at inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kaniyang mga kamay, ang isay sa isang dako, at ang isay sa kabilang dako. At ang kaniyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kita mo po ang pagkakaisa, the benefits of unity. Kaya, pagpatuloy tayo nagkaisa sa mga panalangin, mga pagpupuri, emphasizing the prayer, continuous prayer. Kaya, strength and perseverance. Tingnan po, sa Biblia nakalagay. Tama lang. Pag mababa na ang kamay ni Moses, mapatalo sila. Ang ginawa nila, kumuha ng ideya. Ginawa ng lagyan ng bato. Kasi sila mapapagod din eh. Kaya linagyan ng bato, tinukuran para palagi nakataas. Nung palagi nataas hanggang paglubog ng araw, sila lahat ay nanalo. Natalo nila yung mga Amalekites. Natalo natin yung kaaway sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Alam mo, nakakatuwa, kahabagan ng Panginoon. Kasi lahat tayo, physically, protected by the Lord. Napala tayo. Alam mo saan yung pumunta yung kaaway? Doon sa mga sasakyan. Yung ating read na sasakyan, alas Sabado pa lang may nararamdaman niya, ayaw magkambyo.
Nanawag na ako kay Brother Nestor. Sabi ko, Nestor, may mekaniko ka papuntahin dito kahit Sunday. Kabagan, pag-check up ni Brother Alan, anadjacent clutch, nagamit pa rin. So, may mga hadlang, pero hindi nakalusot. Ito na. Pag-uwi ng mga taga-Bayugan, napakarami nila. May talo sila dalawang bunggo, may mga sasakyan, mga kapatiran, kanya-kanya presula. Pag-uwi na nila, after gawain, yung bunggo natin na puti na kay Brother Noel Monton, yung supervisor sa DepEd, 3 gulong, pumutok lahat. Andun sa salay, iniwan na sa salay yung sasakyan. Ano pa lang yun papunta pa lang, Sunday. Kaya sinundo ni Brother Alan ng Puton sila doon. Kaya gumawa ng mekaniko, pumutok yung mga gulong. Hindi na pwede, wala mabila ng gulong. Kinuha sila ng Puton sa salay na pakalayo. 1 hour niya patang biyahe. Nakarating sila choir na. Yung mga taga-Bayugan. Ayun, pag-uwi na Manila, pag-uwi nila, kinargalat sa ating bunggo, nakargalat. Yung sinakyan naman ng Preacher Bernard Mindahaw, yung kanyang Kia, bigla pagdating sa unahan ng Balingasag, hindi na rin umandar. Nagatulog sila ng linggo doon. Kuya, paano to? Kumuha ng mekaniko. Sabi ng mekaniko, ubirulin natin kasi sira yung makina mo. Kung magkano ba yan? 8,000. Naisip ko. Pumunta ng mekaniko. Sabi, wag. Ipag-uyod ko yan. Hindi yung makinang sira. Yan, hinila nila. Diyan yung van. Tinignan doon, hindi naman pala sira yung makina. Sino mo? Grabing kaaway. Hindi pala sira yung makina. Yung ano lang pala yung problema, yung injector. Hindi pinagawa natin. Di sumakay sa boss, nakauna na sila. Grabe yung ngayon. Nakabili kami ng mga gulong, 3 gulong, daming gulong. Hinila na nila yung sasakyan dito. Ibalik namin yan sa Bayugan. At least, yun lang. Di ba? Walang physical na problema, na disgust sa ganito, wala sasakyan. Okay lang kay ma-repair po natin, walang problema po yun. Basta ang tayo, tao, buhay tayo, pinagpala. Because protected tayo ng ating mahal na Panginoon. Puno tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng kaway, dito lang ako sa sasakyan. Okay yun. Hindi man sa kasi, siyempre, ang Diyos natin, marunong man, ang bigyan ng wisdom. So, hindi pa rin tayo pinabayaan ng ating Panginoon. May mga trials, natural po yun. Natural yun. Basta may tagumpay, ganon. Pero Diyos, puno tayo sa pagpapala, kaya ang hamog gagaling sa Diyos sa langit bumaba sa atin. Grabe yung mga pagpapala. Nagbigyan ng kalakasan, perseverance, lahat. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nanalo pa rin tayo sa mga bansa kaawin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sunod, it brings spiritual growth. Lalakas siyempre, spiritual, magtubok tayo sa spiritual. Unity fosters an environment for individual and corporate spiritual health, growth, and experiencing God's presence. Lahat na pumunta doon, ito yung naramdaman. Spiritual growth, mag-grow tayo spiritual. Unity fosters an environment for individual and corporate spiritual health. Spiritual health, di ba? Ma-revive ka, magalak ka, gagaling yung mga isip, mga anxiety, tanan nga problema, magkaroon ka ng spiritual health. Growth, lakas na tutubok spiritual din. Experience God's presence. Lahat ng experience siya na puspos ng banal ng Espiritu. Spiritual growth. It brings revival sa atin. Nawa yung ramdaman natin itong last ng Sunday. Ng spiritual growth and blessing. Huwag natin pabayaan yan. Mawala sa isipan, puso natin. Panatiliin natin ang presensya ng Diyos sa puso natin. Mga minal, magkaroon tayo ng spiritual growth sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi ka na anniversary lang na-revive ako, magpatuloy ako. After na anniversary, wala, malamig ka na. Hindi po yun. I-maintain po natin, i-sustain po natin ang ating ipopost natin sa puso natin. Mga minamahal, ang ating eksperyensya sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan natin, Diyos. Sunod, it brings effective ministry and unified body. Nakita natin paano nag-epektibo ang ministry. A unified body. Nagkaisang katawan. Amen? With its member using their gifts
Gifts effectively build up the church and carries out God's work. Itong nangyari sa atin. Effective ministry. A unified body, nagkakaisang katawan ni Kristo. With its member using gifts, lahat na membro, ginamit natin ang kanya-kanya nating mga gift. Kaya mga musician, mga choir, adult singers and pioneers, sa lahat ng mga sound tech, lahat ng mga martial, lahat pati yung ating mga ICO, webcast, lahat. Yung mga spiritual gift natin na gamit sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, mga panday, karpintero, lahat na lang. Mga decorator, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Mga milan, ito mo, effective ministry. May sabi ni Mr. James, ito yung anniversary totoo. Bakit? Pinaghandaan ng maayos. Nakasit up, nakaplastar. Kaya yun, nating sa pagkakaisa, it brings effective ministry. Unified body, nagkakaisang katawan. Bawat membro, kanya-kanyang ginamit ang kanya-kanyang gift. Effectively builds up the church. Amen? And carries out God's work. Dinala natin, inalsa natin ang ministeryo ng ating Panginoon. Nagtrabaho tayo lahat. Maraming salamat sa Panginoon. Ito pala yung benepisyo ng pagkakaisa. Palakpakan po natin ang Diyos. Sunod, it being peace and serenity. So, nagmagawa tayo, nagkaroon tayo ng kapayapaan, kasiyahan sa puso. It brings calmness. Nagdadala ng kalmado lang tayo, relax lang. Amen? Na-comfort po tayo. It brings calmness, comfort, and pleasant fellowship. Pleasant. Magandang fellowship. Rejoicing, conflict. Nawala na rin Diyos ang mga konflikto. And fostering harmonious relationship. So nakita natin ang naging harmonious relationship sa bawat kapatiran. Wala nang konflikto, reduce sa conflict. It brings harmonious relationship. Naging maganda, naging payapa ang ating pagkakaisa. Ang ating relasyon sa bawat sa church, naging nagkaroon ng harmonious. Aling mis harmony? Ibig sabihin nagkakaisa lahat. Nagtulong-tulong sila. Rejoicing conflict and fostering harmonious relationship. Yan po ang mga kanta natin. Peace and serenity. Sunod, powerful witness. Ito po. Yung powerful witness, yung mga sounding team natin, unity among believers powerfully reflect Christ's love to the world and attract non-believer. Tama? Yung pagkakaisa natin, mga panalangin, mga pag-sounding, powerful witness. Unity among believers powerfully reflects Christ's love to the world and attract non-believers. Kaya sabi kanina ni Brother Ryan, bago pa sa sumama sa sounding team, sabi niya, grabe yung Panginoon. Yun niya realize. Sumama sa sounding team, nakita niya yung mga tao. Kawawa. Kailangan nila ng Kristo. Unity among believers powerfully reflects Christ's love to the world. Yung mga tao, nagre-reflect ng pag-ibig ni Kristo sa mga tao sa sanlibutan. At maka-attract sa mga hindi panampalataya. Nakita nila. Kaya dumalo sila sa gym. Tumanggap sa Diyos. Yung drug addict is away, cast out na ng kanyang pamilya. Umiyak, naligtas. Nagkaramdam ng kapayang kagalakan. Siya mismo nagpakumbaba. Babalikan kong aking pamilya, kuya. Sabihin ko sila na kaplagan ko ng buhay ng Diyos na magbabago. It brings powerful, reflect Christ's love to the world. Kaya yung ating mga ginagawa, hindi mabaliwala yon. Nakabigay favor sa Diyos. Kaya ang pagpapala darating sa ating buhay. Reflection of God. Sunod, reflection of God. Naka-reflect sa Panginoon. It mirrors the nature of God and the unity within the Trinity, making essential to Christian life. Nagbigay ng essential to Christian life.
Yan o. Reflection of God. It mirrors the nature of God and the unity within Trinity. Trinitarian man na, Trinity. Making us essential to Christian life. Nagbigay ng essential, kailangan sa bawat mga buhay ng Kristiyano. Palakpakan natin ang Diyos. Amen ba? Marami pa sana kong sasabihin, pero wala nang oras. Hanggang dito na lang. Salamat sa tagumpay. Ito po ay utang natin sa Diyos. Bunga ng panalangin ng ating beloved parents in the Lord. The fruits of their prayer. Sacrifices of our beloved parents in the Lord. Before pa noon, sa una pa ng mga dalangin, noon pa. At yung natanggap na naipon nilang panalangin, natatanggap po natin. Their earned prayer that we receive, ito na ang bunga. Lahat ito'y naging bunga. Tinuruan tayo ng Diyos, tinuruan tayo magkaisa, at siguro tandaan nyo po, you have to appreciate and accept that, na ang grasya, pagpapala galing sa bundok ng Diyos, bababa sa atin, ibuhos ng Diyos sa atin, kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, prosperity in life, lahat, spiritual growth. Tandaan po natin yan, mga minamahal, maligtas ang mga tao. Patuloy pa rin tayo magdala ng mga tao, ligtas natin sila. Kaya matutuwa ang Diyos. Pag mag-share ka ng Ebanghelyo, magkaroon na, that is the reflection of God's love to the people. Marami maligtas pa ng mga tao, mga minamahal. Magkaisa tayo, hindi natin tapusin natin pagkakaisa. Tulad ni Moses, nagipag-away sa Amalekites, kaya tinulungan ni Hur at ni Aaron, hanggang magdamag, hanggang nag-sunset, sila po'y nanalo. Matalo natin yung kaaway. Palagi tayo, we have won always the victory. Kaya awitan natin ang Diyos, we won the victory. Awitan natin ang Diyos, hallelujah. Because of the love of Christ, the power of the Lord, we won the victory. Hallelujah. Sing it, hallelujah. The victor's crown. Isa lupa pa lang, nadaig na po natin ang corona. You were always fighting. It attracts God's people, Heaven sends a reflecting God's nature. Where the Lord is found. Minsan lang tayo naghago, For you nagsakripisyo. the victor's crown. Peace, joy, and The prosperity. help and my defender. From the mountain of God, bumaba ang iyong kapangyarihan at pagpapala. Friend, by your grace who lives and breathes to worship you and to mention all your Hallelujah! name. In your name I will bow down. In your presence fear is silence. For you wear the victor's crown. Let your glory fill Jesus. the temple. Let your power overflow. The power overflow Now you praise and live and pray to worship. you. Hallelujah. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. You have overcome. You have overcome, Lord. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. And the lost become a found. You can never be defeated. For you were the victor's crown. Messiah. And pray to worship. Sa grasya mo na buhay kami magahinga. You have overcome. You
Every stronghold shall be broken. Ang ganang ang Panginoon winasak niya. Every stronghold shall be broken. You will the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Our things must come down. Sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah. We have overcome. At the cross, the word prevails. You were buried in the ground. Could not contain. Pagayon magdaisis. Pagayon nagdayo ng inyong isingin. Grabing tagadaugan nato. Grabing tagumpay. Kaya pasalamatan natin Diyos. Dayo nato siya. Himayao nato siya. Hallelujah. Purihin natin siya. Lamatan natin siya. Hindi mabayaran ang grasya biyaya pagpapala na kumula sa bukid ng Diyos. Ibaba sa ating mga grasya mabana. Every stronghold shall be broken. Jesus. You were buried in the ground. Padayon, padayon. But the grace could not Huwag natin contain. pigilan ang pasensya ng Diyos. For you Tagumpay kadaugan niya. Blessing niya, panalangin. Sing it, hallelujah. have overcome. You have overcome. Jesus, you have overcome. Jesus. The world behind it was Sing it, hallelujah. Mami na mahal, kay musinggit tayo nga musinggit. Hallelujah. Yan ay di tayo magsawa. Unang ginagusto ng Panginoon. It attracts God's favor.
reflecting God's nature. Yung ating mga pagkakaisa, mga pagpupuri, mga pagdaig, paghimbaya, yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayo magsawa pagsinggit. Hallelujah. Kay singgit sa tingog sa pagdaog yan. A shout of victory, the shout of triumph. Yan natin mabot ang puso ng Diyos. Salamat, Lord. Wala kaming sapat na salita. Paano ka namin pasalamatan sa lahat na pabor? Kabutihan mo sa Hindi ba kami karapat-dapat sa iyo? Binigyan mo kami ng pabor. Ipamatian mo kami. Nakita mo yung amin maliliit lamang nga trabaho. Salamat, Lord. Salamat for the blessing that you come down from heaven with us. Thank you, Lord. Bunga ng panalangin ng iyong propeta. Salamat. Kami na mahal, manalangin po tayo. Opo, nakilang Diyos. Amang banal, matamis na pangalan ng aming dearest beloved, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amen. To the first prayer, earn prayer, the fruits of prayer. Amen, dearly beloved, praise in the Lord. Salamat. You give us victory, Lord. Protection, blessing, complete blessing. Lord, patuloy mo kami pangawakan. Kabila at mga manggagawa, bigyan mo kami ng kalakasan. Mga choir members, sa iba-ibang mga klase ng choir, mga martial, mga kapatiran, musician, sound tech, webcast, lahat na staff ng church, lahat na nag-contribute, nagkaisa to express our unity. Pangawakan mo kami. Patutuhanan mo sa amin yung pangako mo. Ang katulad ng hamog gakin sa Zion, the mountain of Zion. At binaba mo yung hamog galing sa padulong sa malbas ni Alon at nagdala ng pagpapala. Pagpapalag, kapayapaan, kagalakan, prosperity sa mga anak mo, Lord, at higit sa lahat, buhay na magpakailan pa ba, Lord. Kaya tulungan, pabala-balain mo kami, nabusan, pangawakan mo kami. Kaya kami magkaroon ng spiritual growth in this serving you, Panginoon, madasigon kami. Palangini kami, tanahan naming negosyo, trabaho na buhay, pagitaan ng mga kapatiran. Aron lubusan o pas na maggamit, manatili ang pagkakaisa sa iglesia with regards to material blessing, Panginoon, physical, spiritual blessing. Bless us tonight, my God, to the first prayer, mga pastor. In Jesus' name, sing it, hallelujah. Hallelujah. Patong kamay sulong isa na kataas, kung may kahilingan ka, duwa kamot ibayaw. Sa ating panalangin, ang kinin natin, Lord, ang mga pagpapala dahil binigyan na tayo ng pabor ng Diyos. Hallelujah. Upo na kailang Diyos sa malas pa Jesus sa langit may saporet sa mga bungan panalangin ng beloved parents in the Lord. May ba ang kapangyarihan mo sa malingit daan, Lord? Binigyan mo na kami ng pabor. Lubusan mo na kami buhos yung pabor sa biyaya sa mga kapatiran. Remove their sicknesses from their body. Bless them so much, my God, financially, physically, spiritually. Bilipadas ka sa hindrances, poverty, alisin, bigyan from them. Right now, bless them so much. In Jesus' name, be healed right now, bless the children. Financially, spiritually, in Jesus' name, bless the children. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Palagpagan natin Diyos manamahal. Kaya tayo ay tumayo, taas yung kamay. Singkit, kusog, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Na mahal, tayo good mag-absent. Alagaan natin ang ating mga spiritual na revival na ramdaman natin sa ating mahal na Panginoon. Pagpatuloy, magdala tayo ng mga kalag. Patuloy pa rin tayo magkakaisa kasi ang ating isahan sa financial ay sa ating anniversary doon. Patuloy pa rin yung ating hingi ng inyong mga pledges
para naman sa ating chapel. Mag-focus naman tayo sa ating chapel doon, sa lupa. Mga milyon po ang hingi natin ng mga pledges po, kaya mas malaki-laki pa po yon sa anniversary ng gastusan. Mga minamahal, no? Kaya huwag kayong magsawa para tayo ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. So may kapatid tayo. Ibayaw kamot mo, Brad. Ipiyong mata. Sabat ka sa akong pangamuyo. Ha? Imong dawato ng Ginoo, ngayon personal nga magluluwas. Isulti mong amahan ko sa langit. Sunod, ipiyong mata. Amahan ko sa langit, sa ngalan ng Jesus, Ginoo, salamat. Si mga pulong nga dunggan ako kining gabiuna. Ginoo Jesus, pasaylo ako sa akong mga sala nga nahimo. At oh Lord, gidawat ko ikaw nga akong personal nga magluluwas. Diyos ug hari sa akong kinabuhi. Isulat akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas sa akong tibok kong pamilya. Sa pangalan ni Jesus na akong gidawat. Amen. Salamat sa isang kaluluwa. Lumapit sa iyo, Lord. I know that millions of angels rejoicing in heaven for this one, so Lord. Patawarin mo siya, hawakan mo siya, baguhin mo siya, nga siya magdala ng kaligtasan sa buong pamilya. Sa nadalangin ating beloved sa Lord. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. Tuloy ka lang, Brad. May 4 na reglamentong kaluwasan. Una, pagtuo. Pag inulsol, gihimo mo na. Pangtulo, bautismo sa tubig. Sa ngalan ni Jesus. Tuslob ka, may baptismal rab naman. Pang-upat, mahumano bautismo, napasayloy mo sala. Mabli ang langit, mabatunan nimo ang balang espiritu. May timbre, patik nimo para maluwas ka. Pagabot sa panahon, kaya kaliwatan, ang importanteng kaligtasan karon. Grabe ng kalibutan. Di na magdugay, babalik na ang Diyos. Yan, Bishop po, manindog tatanan mga minamahal. Sa ating closing prayer. Mga isunan, kasi masyado early ang ating anniversary, di ba? First week of December. So, dati tag 3rd week eh. So, padayon pa rin ang ating pangaruling. Salamat, Ginoo. Sa mong gugma ka na mo, Lord God. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kalampusan. Hallelujah, for sa 34 years anniversary, Ginoo. Nagkaisa kami. Hallelujah, sa Lord. Hallelujah. Salamat, salamat, O Diyos. Ikaw nagauban ka na mo. Huwag ka magkulang. Ka na mo, Diyos. Sobrang kakalakan, umapaw. Ang kasiyahan sa aming buhay. Mahal Panginoon. Salamat, salamat. Kumikilo sa iyong para presensya. Hallelujah sa Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isahin, mahal Panginoon. Kami totoo mong mga anak, mahal Panginoon. Salamat, salamat o Diyos. Talaga isang mga anak mo sa lahat ng bagay, mahal Panginoon. Hallelujah sa Lord. Hallelujah. Mahal Panginoon, nilangin sa iyo, Diyos. Salamat sa mensahe. Nagpaalala sa amin, dito kami natutong mamuhay ng kabanalan. Hallelujah, Pastor Lord. Salamat, salamat, mahal Panginoon Jesus. Hallelujah, Pastor Lord. Hallelujah, salamat, mahal Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa mga anak mo. Hallelujah, masunuring puso. Hallelujah sa lahat ng gawain tungkulin, mahal Panginoon. Nang dyan, hallelujah, Pastor Lord, ang iyong gabay at awa sa amin, mahal Panginoon.
Haliyawakan mo kami at bawat isa sa amin, mga Panginoon. Huwag mo kaming bitawan, O Diyos. Sa aming pag-uwi, paratingin mo kami luwalwati sa aming mga tahanan. Yes. Ama Panginoon, kunin mo kaming lahat, dagdagan mo kami mga buhay dito sa lupa. During the rapture, haliya. Itong sabot na panalangin sa mga pangalan ni Jesus. Amin and amin. Amen. God bless you. Maglaman away itaw lang. May namin the Lord.